Hey, what's up mga kakabsat? Ang inyong lingkod, Maestro Paul TV. Wala tayong live for today mga kabsat kasi medyo gahol tayo sa oras. But anyway, humahabol si Maestro. Nako mga kakabsat, ngayong gabi, merong breaking news mga kabsat. Kilala nyo kung sino to? Isa to sa mga paborito natin. Nako po, walang iba kung hindi si Eden Santos mga kakabsat. Anong nangyari kay Eden Santos? Nako po, mga kakabsat. Eden Santos ng Net25, pinatatanggal na ng PCO sa pagko-cover sa Malacanang. Bakit? Bakit siya pinapatanggal mga kakabsat? May kasablayan na naman ba siyang ginawa? Actually, na-observe ko na to nung last Nung nag-cover tayo ng ano yon ng yung pagsunog ng mga droga sa Tarlac. Maalala niyo yung last week. Napansin ko na yun, si Eden Santos tumabi kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako, yung protocol ang problema doon. Eh sasabi nyo, ginigipit nyo freedom of press, blah blah blah, ganyan. Utragis kayo. Nung panahon ni Digong, anong ginawa niya sa reporter ng Rappler, di ba? Hindi niya na talaga tinanggap, di ba? Hindi na siya nagko-cover doon. Sino yan? Si Pia Ranadan ba yan? Basta yung reporter ng Rappler kung anong ginawa ni Digo noong panahon niya. Ngayon, eto na, breach. Nako po, sumobra ang ginawa ni kasi kitang-kita, may video pa, may ebidensya. But anyway, mga ito, sabi nga sa balita mga kabsat, no? Nako po, Eden Santos, hindi ka na talaga nadala. Nako po, sabi dito mga kabsat, merong pinadalang sulat nung June 27 pa. Ano na yan? 27, 4 na ngayon. Big sabihin, 1 week na lumipas mga kabsat. May sulat ang Malacanang or PCO office dito kay Mr. Paul Padua, News Chief ng Net25. Ito mga kabsat. Babasahin ko mga kabsat. Dear Mr. Padua, greetings from Malacanang. We hope that this letter reach you in your good office and in even better disposition. Last Tuesday, June 25, 2025, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. led the destruction of billions of pesos worth of illegal drugs at a Clean Leaf International Corporation's facility in Capas, Tarlac. While the event was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter, Eden Santos, who is also a member of the Malacanang Press Corps. Malacanang Press Corps, Santos violated Media Advisory or MA 25-109 in approaching the presidency directly, not once, but twice. Nako po, dalawang beses. Even if there was already an assigned place for the reporters and cameraman in the venue. Strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. So, kailangan may distansya, hindi yung talagang dikit na dikit. Diba? Nako po, Eden Santos, ano na naman na ginawa mo? Actually, napansin ko talaga to yung kino-cover natin. Sadly, this is not the first time that Santos has violated this rule. Naku, hindi lang minsan lang. While we recognize the zeal and even the need for Santos to get a story from the president, we should also recognize the need of our reporters to observe and respect the rules specifically set to ensure the safety and well-being of the president. These rules do not only apply to the media covering the president but to all. Meron talagang protocol, mga kapsat, hindi basta-basta nilalapitan ng Pangulo. It is this light that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and the other government agencies inside Malacanang. So, nagre-request ang Malacanang na palitan nyo yan. Hindi pwedeng ganyan ang pinapadala nyo. Nako po. Other reporters who were seen and recorded breaching the protocol last Tuesday will also be admonished. Hoping for your favorable response to our request, I remain respectfully yours, Erelson A. Kabatbat, Assistant Secretary for Media Affairs and
relations. So ito na nga mga kakabsat. So yan yung sulat. O ito, ako, ang ganda pa naman ng, naku po, Eden. Bakit ba? Ano bang ginawa mo dito? Dito, sa balita. Sabi dito sa balita, Ayan, basahin natin. Liham of Net25 hinggil sa Malacanang beat reporter na si Eden Santos. We have invited your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter Eden Santos, who is also member of the Malacanang Press Corps. Santos violated Media Advisory MA or Media Advisory 25-109 in approaching the President directly, not once but twice. It is light that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the President and other government agencies inside Malacanang. Agoy. Ito pa pamabasa to. Ito ba? Ayan, basahin natin. Statement from the Office of the Malacanang Press Corps on the incident involving Miss Eden. The Malacanang Press Corps, through its officers, wrote a letter to the Presidential Communication Office or PCO to express its grave concern over the development. The officers questioned the supposed protocol breach used as basis in requesting for a member replacements and firmly opposed such a course of action. The request was clear overreach of the PCO authority. While the officers recognize and need to ensure the President's safety and well-being, it should never be at the expense of the freedom of the press to tell stories that go beyond photo opportunities, press releases, and rehearsed sound bites. The officers are hopeful that the matter will be resolved in the manner that strikes a healthy balance between ensuring the President's safety and upholding a free press. Although the government and the media have clashing objectives, and despite the fact that the journalism have different ways of performing their roles, all our decisions should be guided with rationality. Prudence should always be watchword. Naku naman. Ano magagawa natin dyan, mga kabsat? Violate ni Eden Santos, mga kakabsat, ang protocol. Bakit naman kasi didikit-dikit ka sa presidente? Yung video ito, yung video. Baka sabihin nyo, walang video. Ito yung video, mga kabsat. Teka lang, may sounds Tagal natin yung sounds. Tanggalin natin yung sounds. Ito, tingnan nyo kung gaano kadikit si Eden Santos. Ayan, Yan, si Eden Santos yan. Katabi, talaga lang naman, Eden Santos. Yan, back view. May front view pa yan. Yan. Kita mo, talagang dinikitan si Pangulong Bongbong. Napakamot na si Pangulo. Agoy! Bakit doon ka lang sa pwesto mo? Meron kayong doon, yung parang box, media box, kung saan kayo dapat doon lang kayo nakapwesto. Hindi yung talagang didikitan mo pa si Pangulong Bongbong Marcos. Agoy! Yan? May ebidensya Anong magagawa natin dyan? Paano yan, Eden Santos? Agoy! Nako po. Ayan ang dami na Nako po, Eden Santos. Nako po, hindi ka na nadala talaga, yung mga DDS, ginigipit niya yung mga takot kasi kayo doon sa, anong takot? Kitang-kita sa video, Violate niya yung protocol. Yun Ano bang gustong gawin ni Eden Santos at kailangan niya pang dumikit talaga kay Pangulong Bongbong Marcos? Ano yun? My goodness. Kaya kayo, iyak nyo na lang yan, Nako po. Total, hindi naman sinabing bawal. Hindi naman sinabing bawal na mag-cover ang Net25. Ang hinihiling lang, palitan nyo na kasi ganyan ang pag-uugali ni Eden Santos. Nako po. Nagva-violate ng simpleng protocol. Talagang nilapitan pa si Pangulong Bongbong Marcos. Oh my goodness. Anyway, mga kabsat, so yun nga lang, Nako po, pag hindi talaga kailangan palitan na talaga yan. So, kailangan umaksyon ang Net25. Siyempre, yung mga sumusunod kay Eden Santos, bakit na ginawa yan? Ako po, takot ba kayo kay Eden? Anong kinakatakot kay Eden Santos? Lagi nga siyang nababara, di ba? Hindi nga siya makaporma di ba? Tapos, ako po. But anyway, Masat, again, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang Masat, Kung kailangan palitan. Yung mga marunong sumunod sa protocol ang dapat nandyan. Alright. So, sana na-enjoy nyo. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kabsat. Hanggang sa muli,
Maestro Paul is signing off. Paalam mga kakabsat. Bye-bye!